3,000 taon, ganyan na po katagal ang itinuturing na pinakamatandang likhang sining sa Pilipinas, ang Angono Binangonan Petroglyphs. Pero dahil sa banta ng kalikasan, posibleng maglahong yamang ito ng ating bansa. May report si Lea Alves. Sa Binangonan, malapit sa boundary ng Angono, matatagpuan ang Angono Binangonan Petroglyphs, mga guhit o mga ukit sa bato. Makikita rito ang 127 imahe ng mga tao at hayop na tinatayang iginuhit may 3,000 taon nang nakalipas. Dahil dyan, itinuturing ang mga ito na pinakamatandang likhang sining sa Pilipinas. Ayon sa National Museum, may kinalaman daw sa paggagamot ang mga imahe. So pagpapakita to, bago pa man dumating ang sino mang dayuhan sa bayan natin, ay matagal nang malago, mayaman ang ating kultura. Sa mga nakalipas na taon, nadadagdagan ng mga turista na sumasadya sa rock shelter para makita ang prehistoric art. Namangha po ako kasi po mga sinaunang tao pa po yung nag-ukit. Bagamat noon pa man daw ay marami ng mga taga-Angono ang may alam tungkol dito, ang national artist na si Carlos Botong Francisco ang nagbigay alam sa National Museum tungkol dito noong 1965. 1973, idineklarang National Cultural Treasure ang Angono Binangonan Petroglyphs. Kasama rin ito sa World Inventory of Rock Art ng UNESCO. Noong 1996, isinama ng World Monuments Watch ang Angono Binangonan Petroglyphs sa 100 Most Endangered Sites and Monuments. May mga hakbang naman daw ang pambansang museo para ma-preserve ang petroglyphs. We have funds for rehabilitation, we have funds for development. And we have the Cultural Properties Division and the Archaeological Sites Branch Museum that are coordinating with the local government especially and the Antipolo properties to ensure protection. Kung tumagal daw ito ng may 3,000 taon, maaaring magtagal pa raw ng mahabang panahon ang prehistoric art na ito. Pero dahil na rin daw sa mga natural na epekto ng kalikasan, pwedeng dumating ang hinaharap na mabura na ang sinaunang sining na ito. Kaya kasado na ang 3D scanning project para ma-record ang eksaktong itsura ng petroglyphs at para pwede itong ma-replicate. Problema rin ng mga vandal na dinudumihan ng mga petroglyph. Ginawa lang nila yan para palatandaan na nagawi sila rito at tumigil sila rito noon. Pero ngayon sinasabihan niyo naman yung mga bata na bawal magsulat. Opo. Paano niyo sinasabi? Huwag din ng sulatan kasi di ba masisira yung pinaka-history ng lugar. Tsaka syempre, para sa mga darating pang mga kabataan na pupunta rito, para at least preserve siya. Para maiwasan ang vandalism, naglagay na ng walkway sa rock shelter para di makalapit ang mga tao. May mga gwardiya ring nagbabantay. Maaring hindi lang daw ito ang petroglyphs sa lugar, kaya nirekomenda na noong magsagawa pa ng mga archaeological exploration. Doon sa area na yon, hindi pa properly explored. I did some initial exploration doon and I found maraming mga caves and rock shelter that need to be explored. Maaaring hindi raw habang panahon ay nariyan lang ang Angono Binangonan Petroglyphs. Kaya huwag sayangin ang pagkakataong masilayan ang sinasabing pinakamatandang likhang sining ng ating lahi. Lea Alves, GMA News.